September 1, 2023 update para sa iyo mga travelers at kabayan. Ang new travel guidelines for outbound Filipinos departing from the Philippines temporarily suspended. Alamin po natin ang rason kung bakit. Watch this video and find out. Hi mga kabayan and travelers! Welcome back to another episode of Jamie Aries Talk TV kung saan pag-uusapan po natin ang bagong travel guidelines that were announced just a week ago. Now, temporarily suspended. This was supposed to be launched on September 3, 2023. Ang tanong, bakit? Alamin po natin ang detalye so that you'll have an idea. At atin din pong alamin kailan po pa ang desisyon nila kung kailan ito ipapa sa tupad. Atin pong panoorin ang video mula sa News 5 Everywhere kung saan tinalakay po nila ang rason kung bakit ang new travel guidelines ay temporarily suspended. Sinuspinde ng Department of Justice ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines. Kasunod yan ng mga agam-agam ng ilang senador na baka mas lalo lang nitong pahirapan ang mga Pinoy na mag-a-abroad. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalan. Hindi muna tuloy ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines ng Interagency Council Against Trafficking simula September 3. Mismo si Justice Secretary Boying Remulla ang nag-utos na suspendihin muna ito. Gusto niya kasing mabigyan linaw muna ang lahat ng isyong ibinabato sa bagong guidelines na nagtatakda sa documentary requirements na kailangang ipresenta ng mga Pinoy na lalabas ng bansa. We heed the call of the people to review. So we're doing that in the spirit of transparency. Handa rin daw ang DOJ sakaling ipatawag sila sa nilulutong pagdinig sa Senado. Target imbitahin dito ang mga pasahero na offload o hindi nakasakay ng eroplano matapos hindi makalusot sa immigration officer. Karamihan sa kanila na offload dahil sa profiling. It's economic profiling. Dahil kung makita, hindi magaling mag-English, hindi maganda ang kasuotan, automatic. 90% chance magkakaroon po ng second screening. Pangamba pa ni Senate President Mig Zubiri, baka maging sanhilang ito ng korupsyon. Kung hihingin mo ng mga bank certificates, may mga title pa, may hiningi pa sila mga title proof of education, proof of occupation, kung saan ka nagtatrabaho. That can be prone to anti-privacy laws. Tanong pa ni Zubiri, bakit parang habang malaya nakakapaglabas-masok ng bansa ang mga POGO workers na anyay madalas nasasangkot sa mga krimen, pinaghihigpitan naman ng mga Pinoy. Dagdag pa ni Zubiri, dapat mabayaran din ng danyos ang mga na-offload na mapapatunayang lehitimo naman ang kanilang pakay sa ibang bansa. Kasi siyempre sila babayad nun pag nag-offload sila. Meron din silang kailangan ibigay na ayuda. Kasi isipin mo, pamilya kayo, 5 kayo, husband and wife, 3 anak. Pupunta kayong Hong Kong, i-offload mo sila. Magkano ng ginastos ng pamilya doon? It's not fair. It is not fair. And then, ganun na lang, ipa-offload mo sila, natalo sila ng 100,000 pesos, sorry na lang, sasabihin mo sa kanila, sorry na lang. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, hindi solusyon ang revised travel guidelines sa human trafficking. Sa datos kasi ng IACAT noong 2022, sa mahigit 32,000 Pinoy na na-offload, mahigit 400 lamang ang lumabas na biktima ng human trafficking. Ano po ba ang epekto nito sa pagsugpo talaga sa sinasabi nilang dapat kasing sugpuin ang human trafficking? Ibig sabihin po ba zero na ang magiging biktima ng human trafficking? Hindi po ito margin of error, Ginoong Pangulo. Hindi po. There is something wrong with the process. Pagtapak naman sa karapatang maglayag ng isang Pilipino ang bagong travel guidelines para kay Attorney Mel Santamaria. Basta't sinabing karapatan, ang sasabihin mo lang sa gobyerno, magbibigay ka lang ng notice, aalis ako. Present mo ang visa, present mo ang passport, present mo ang boarding pass, alis ka na. Ang nangyayari dito, humihingi ka ng permiso sa ating gobyerno para maglayag. Sapat na rin daw dapat ang visa bilang patunay ng isang Pinoy ay may kapasidad na maglayag, lalo't mismo ang embahada na ng pupuntahang bansa ang nag-aproba nito. Kung talaga raw pagsugpo sa human trafficking ang layunin, payo pa ni Attorney Mel. Gamitin nyo ang intelligence fund ninyo. Hindi mo pwedeng remedyuhan o ayusin ang trafficking
sa pamamagitan ng paglilimita o pagsusupil sa iba pang karapatan ng ordinaryong mamamayan. Gawin yung trabaho nyo. Muli po maraming salamat sa Frontline at News 5 TikTok. Ngayon mga kabayan, muli ano po ba ang implementation of the revised controversial travel guidelines na nasuspinde? Ito po ay supposed to be implemented this coming September 3, 2023. Kaya ngayong September 1, 2023, maganda po na at least alam na po nating mga travelers, lalo na kung kayo ay paalis ng Pilipinas from September 3, 2023, na ito ay temporarily suspended. At sa mga kadahilanang ibinigay po sa atin sa balitang ito. Sinabi po ng DOJ na in-announce po nila kagabi lamang po that the suspension of the implementation of the updated rules of on departure formalities through IACAT ay sinuspindi po muna nila. Ito ay mismong galing katulad po ng inyong narinig kanina sa ating DOJ Secretary na si Jesus Crispin Remulla. Ang sabi niya po na he found it necessary na kinakailangan to thoroughly clarify the issue surrounding the revised guidelines to both the senators and the public. Dahil ito nga po ay sa mga concerns na ibinigay o iniraise ng ating mga kabayan regarding the new travel guidelines and are an added burden to Filipino travelers, lalo na po ang ating mga senador. At ilan po ay narinig nyo na po kanina mula sa video ng Frontline. Sinabi po niya na ang desisyon came a day after the Senate approved the unnumbered resolution calling for suspension. Ang DOJ po, however, reiterated its explanation that the revised guidelines were not intended to burden the general public but to streamline departure procedures, ensuring a more efficient and secure process for all individuals traveling abroad. Ngunit, alam po naman natin, katulad ng reaksyon ng ilan po sa inyo at gayon din po, reaksyon ng ilan po nating mga senador at ang kanilang pananaw po ay kasalungan kung ano po ang nasabing layunin para sa itong new travel guidelines na ito. Sinabi pa po ng DOJ na we assure that the public that the revised guidelines aim to strike a balance between national security and the facilitation of smooth and efficient travel. And looking forward po, ito po talaga ang mangyari mga kabayan. At balikan po natin ang ilang reaksyon ng ating mga senators na ilan po ay narinig nyo kanina sa video regarding this new travel guidelines for departing Filipinos from the Philippines that was supposed to start this coming September 3, 2023. Ang naturang pagsuspinde nitong controversial travel guidelines ay sinang-ayunan ng Senate President na si Juan Miguel Zubiri dahil katulad po ng naipahayag niya kanina from the video, kinakailangan pong tingnan mabuti ang revised guidelines dahil maaring itong unconstitutional. At isa pa pong reaksyon mula po sa ating isang senador na hindi po nabanggit doon sa video mula po kay Senator Grace Poe. Ang sabi niya po, ang desisyon ng DOJ na ipagpaliban muna or suspindihin ang pagpapatupad ng mga travel guidelines na ito ay actually nakatulong para maiwasan ang what could have been a chaotic situation at airports with passengers potentially missing their flights due to cumbersome requirements. At syempre narinig po din natin from the video ang reaction ng ating senator na si Joel Villanueva regarding the new travel guidelines. Sinabi po ng ating Senate Majority Leader na nagpapasalamat siya sa DOJ at IACAT for listening to their call, adding that the chamber looks forward to working with Remulla and the council to find better solutions to combat human trafficking. Paalala po mga kabayan, what does this actually affect? Sinabi po ng DOJ na ang temporaring pagsususpend ng mga revised guidelines on departure formalities, hindi po ibig sabihin nito that it affects existing law and regulations governing travel. Ang immigration procedures noting that all existing rules and guidelines remain in place until further notice. So, sagutin po natin ang katanungan na maaring naiisip po niya, so kailan po ba
ipapasatupad itong bagong guidelines na ito na temporarily suspended. Sa ngayon po, wala pa po silang exacting date that they have to revisit this, and then once they do actually have the final revised and revisited na travel guidelines, then that's the time they will be announcing kung kailan po ito ipapatupad. At for the meantime po, sa lahat ng mga outgoing Philippine passport holders mula po sa ating bansa, kung ano po yung existing departure guidelines ang siya munang susundin. So, ibig sabihin po, dapat kompleto po ang inyong mga basic documents na nire-require po mula sa ating bansa at syempre visa and other travel documents na inire-require naman po sa bansa kung saan po kayo nagtatrabaho. So, please ensure that you bring this, prepare this, nang sa gayon ay hindi po kayo magka-challenge sa airport. So muli po, kayo ay aking babalitaan kung kailan magkakaroon ng revised travel guidelines for departing Filipinos. For the meantime, ito po muna ang balita na ating nasagap at ibinalita para po kayo maging informed at ready kung ano po ang nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Muli po mga kabayan, ako si Jamie Iris, ang inyong Talk TV show host na nag-uulat regarding new travel guidelines for outbound Filipinos that is now suspended. Muli, I'll see you in my next video. If you find this video helpful and informative, please click like, and I'm inviting you to subscribe to my channel. Until my next video, maraming salamat po. May God bless you. At sa mga babiyahe, have a pleasant and safe flight.